umagang ito. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa St. Luke's Taguig nagpalipas ng gabi matapos harangin ng immigration ang kanyang pag-alis sa bansa. Justice Secretary Leila de Lima at iba pang opisyal ng Immigration at Manila International Airport Authority ipapasite in contempt ang kampo ng mga Arroyo matapos huwayin ng utos ng Korte Suprema. Pero de Lima, pinanindigan ang kanyang desisyong huwag pahintulutang makalabas ng bansa ang dating Pangulo. Bumibisita ang U.S. Secretary of State Hillary Clinton, nakatak na makipagpulong kay Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw. WBO welterweight champion Manny Pacquiao, balik Pilipinas na sa Biyernes. Pacman, handa pa rin daw pumasa sa posibleng ika-4 na pagtutos nila ni Juan Manuel Marquez. Sa gitna ng matinding baha sa Thailand, daan-daang aso na stranded na iligtas. At premiere na The Twilight Saga's Breaking Dawn Part 1 sa LA, star-studded. Huwag pahuli! Tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Pinipinayagan ng gobyerno Aquino si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na makalabas sa Pilipinas para makapagpagamot. Sa kabila yan ang ipinilabas sa utos ng Korte Suprema na nagsususpende sa watchlist order laban sa kanya. Darito ang report ni Dano Tingkungko. Pasado alas 7:30 kagabi na lumabas ng St. Luke's Medical Center Taguig si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naka-wheelchair, face mask at halo vest. Hindi naging madali ang pagpasok ni Arroyo sa ambulansya at kinailangan pang alalayan. Pagdating sa NAIA Terminal 1, dinumog ng media ang dating Pangulo. Ayon sa kanyang kampo, hiniling nilang magamit sana ang tarmac at maidiretso sa Dignitaries Lounge si Ginang Arroyo pero hindi raw ito inaksyonan ng pamunuan ng NAIA. Ang resulta tuloy, sinakay ang dating Pangulo sa wheelchair at idinaan sa public entrance. Naging pahirapan ang pagkilos ng kongresista dahil na rin sa pagdagsa ng media. Makalipas ang ilang minuto, sumunod si dating First Gentleman Mike Arroyo. Paano pa pag pinigilan po kayo na immigration? Ano po yung sunod nilang hakbang? Wala tayong magagawa. Ha? Tingnan natin. Sa pagpasok sa terminal, kasama na ni Ginang Arroyo ang asawang si Mike, tagapagsalitang si Elena Bautista Horn at kaalyadong si House Minority Leader Ed Selagman. Nakangiti rin paminsan-minsan pero halatang mukhang may iniinda itong sakit at kapansin-pansing ding malaki ang ipinayat nito. Pero pagdating sa immigration counter, binara ang grupo ng mag-asawang Arroyo. Kwento ng grupo ni Arroyo, sinabihan daw silang may utos si Justice Secretary Leila de Lima na huwag silang paalisin. Tinangka pa nga raw ipitin ng mga taga-immigration ng pasaporte ng mag-asawa. Biglang tinawagan nila ako dahil nga daw po yung pasaporte ayaw ibigay. So tumakbo po ako talaga sa immigration office at nakita ko po nagkukumpulan sila, nag-uusap-usap. So lumapit po ako, nagpakilala ako at sinabi, hinanap ko po kung nasaan yung pasaporte ng dating first couple at pinagtuturo po nila ako kung kani-kanino. Pinagpasapasahan daw sila ng mga taga-immigration hanggang sa tuluyang makaalis ng Dragon Air flight bago mag-alas 9 kagabi. Hinold ng immigration ang documents ng dating Pangulong Arroyo at ang kanyang asawa. And then while holding the documents, in-order po ang eroplano na umalis. Kayo po bilang simpleng mga tao, kayo po ang humusga kung tama ba yung inaasal ng ating mga kawani sa gobyerno, pati officials, no? So, napakasakit nitong nangyayari. Napilitan na lamang umalis ng airport ang grupo at muling isinakay si Arroyo sa ambulansya at ibinalik sa ospital. Sabi nga ni Father Bernas, this is no longer injustice. This is already cruelty. Dahil sa pagpigil sa mag-asawang Arroyo na makaalis ng bansa, ipapakontempt ng kampo ni Arroyo ang mga opisyal ng immigration na humarang sa dating first couple. Sa press con matapos umalis sa NAIA ang dating Pangulo, di na itago ng mga kaalyado niya ang galit at pagkadismaya. Nilapastangan po talaga at binastos ng executive branch ng DOJ, ng Bureau of Immigration na nasa ilalim ng DOJ, ang pag-uutos ng ating Korte Suprema. Kung hindi nila kayang galangin ang Korte Suprema, sino pang gagalangin nila, lalo na siguro ang pangkaraniwang mamamayan. Bagamat tahimik lang daw sa gitna ng lahat ng ito ang dating Pangulo, ayon kay Horn, batid niyang labis itong nalungkot sa nangyari. Ngayong araw, susubukan pa rin daw ng mag-asawang Arroyo na makaalis muli ng bansa. Wala, she was just quiet kasi wala naman din siyang magagawa. Kaya syempre malungkot, di ba?
Kasi parang we have all the legal documents, pero binabastos kami. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang panig ng Manila International Airport Authority at Immigration sa mga naging pahayag ng kampo ng mga Arroyo. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City, nagpalipas ng gabi si dating Pangulong Gloria Arroyo matapos siyang hindi payagan ng immigration officials na makabiyahe paalis ng bansa kagabi. May live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Rhea, dito na nagpalipas na magdamag ang dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative na si Gloria Macapagal Arroyo dito sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City matapos na hindi mapayagang makaalis ng Pilipinas kagabi. Matapos hindi pa rin dulutang makalis ng bansa si Ginang Arroyo, agad siyang umalis ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kagabi at dito St. Luke's Medical Center Taguig tumuloy. Sa halip sa main lobby dumaan ang Pangulo, sa basement ito dumaan para na rin daw sa kanyang seguridad. Namata naman sa convoy ang kanyang asawa na si Atty. Mike Arroyo at anak na si Anggaling Party List Representative Mikey Arroyo kasama ng election lawyer si Atty. Lambino at Candaba Pampanga Mayor Jerry Pelayo. Sa isang panayam kanina, hindi na itago ni Pelayo ang pagkadismaya sa hindi pagpahig sa dating presidente na makalabas ng bansa upang magpagamot. Anong gusto nila? Mamamatay na lang siya rito? Ganun ba? Ang gusto nila ay makikita naka-dextrose, naka-stretcher? Anong klaseng justice tayo? Nababahiran raw tuloy ng politika ang aksyon ng gobyernong Aquino kay Ginang Arroyo. Due process, hindi yung by trial by publicity. Kung kasalanan niya, di pa kulong natin. Iatid ko pa siya sa kulungan eh. Pero bigyan natin yung due process. Ayon naman kay Atty. Raul Lambino, election lawyer ng dating Pangulo, dismayado si Ginang Arroyo sa ginawang pagpigil sa kanila sa naiyawan kagabi. Pero maayos naman daw ang lagay nito nang makausap niya. Pagkahatid dito kay dating Pangulong Arroyo ay diretso muna siyang papahinga. Dahil nangyari doon sa airport, nakita nyo naman kung gaano yung hirap na pinagdaanan na roon kanina. At saka syempre, yung disappointment, malungkot yung pamilya dahil sa patuloy na paglabag ng gobyerno ng kanilang karapatan. Pero seryoso raw sila sa plano nilang ipakontem si Justice Secretary Laila de Lima, ilang taga-immigration office at ilang opisyal ng Manila International Airport Authority. Ang napag-usapan namin ay siyempre, ang nagbigay ng utos si Secretary de Lima, ang tumanggap ng utos na sinunod nila yung illegal na kautusan ay yung mga immigration officials. So we are going to file the necessary charges before the Supreme Court on contempt against these officials of government. May time na po ba? Rhea, patuloy nga at porsigido nga ang kampo ni Arroyo na sampahan ng kaso ng contempt ang DOJ Secretary Laila de Lima at iba pa